Yon, magandang araw mga Kaergan. Ito ulit si Kapepe. Babalik. Medyo matagal tayong hindi upload sa YouTube. Kasi medyo busy tayo. Nagkaroon kasi kami ng papanshoot doon sa sa isang lugar dito sa amin. Inimbitahan kami. Kaya yung grupo ko medyo naging busy. Tapos yung mga gawain nila, kagaya nito, yung isa kong katropa gumagawa nito, yung maker ko. Yan, trigger. Yun, naging successful naman nung January 15 yung aming papanshoot. Dinaluhan yun ng mayor ng municipality nung lugar, si Mayor Mac Valdemar. Yan, shoutout sa inyo sir, kay Mayor. Bali na invite niya kami na magpapanshoot doon sa lugar nila. Kahit na kulang pa yung kakayanan namin na magpapanshoot, sinawlakan naman natin para magkaroon ng kasiyahan din doon, kasi magpipiesta doon sa Hamindan, Cabis. Yan. Doon kami nagpapanshoot. Marami namang nasiyahan doon. Tapos ako, siyempre sumali din ako. Nakauwi tayo ng third runner up. Yun, meron tayo ng trophy. Third runner up sa BRMS 100. Doon ako nanalo. Kasi ang palaro doon, BR 50 at saka BRMS 100 at saka CO2 category. Yun, tatlo lang. Doon naman sa palaro na yun, sa kabai category, pag pumutok ka nung BR 50, ang pwede mo na lang salihan yung BRMS 100. Kapag CO2 naman, pag pumutok ka ng CO2, yung prehand na CO2, BRMS 100 din yung pwede mong salihan. Kasi kumbaga bibigyan natin ng pagkakataon yung ibang shooter na manalo doon sa sa bawat kategory. Yan, ang nag-champion doon sa CO2, yan si Pubring Mangangaso. Bali si Pubring Mangangaso talaga yung doon, yung pasimuno nung palaro na yon. Pinuntahan niya si Mayor. Yan, pinayagan naman siya ni Mayor. Tapos kami yung grupo, kasi magkakagrupo kasi kami yung doon, yung nag-facilitate ng palaro. Ang nag-champion doon sa sa BR50 si Tarok. Yan, ang Iloilo Erganer. Yan, si Tarok. Sir Tarok, siya yung nag-champion sa BR50. Tapos sa BRMS 100, yan si Sir Nel Astignacion. Yan, shoutout sa inyo. Tapos sa CO2 ang nag-champion si Pubring Mangangaso. Yan, shoutout sa mga nanalo. Yung mga nanalo doon, yung champion na yung babanggitin ko. Yan. Ito mga kaergan, ito yung yung trigger natin. Itong trigger natin, in-upgrade na namin to. Bali bago na yung mechanism niya ngayon. Fit ito siya sa sa hammer type na mga receiver. Fit to siya. Kung hindi man siya magpipit, ang modified lang siya i-modified lang ninyo. Yan, i-modified lang ninyo kung hindi siya eksakto kung ibang receiver yung nilalagay nyo. Pero sa Manchester, sukat talaga to sa Manchester, Manchester receiver, sa Batang receiver. Yan, sukat to siya. Lahat nung hammer type na T6, yan. Pwedeng ilagay ito. Parang universal na tong trigger na to. Bali ang in-upgrade namin dito, itong nandito sa loob nito.
Yan. Kung dati, rad siya na hanggang dito. Ngayon, piston type na siya. Yan, napakaswabe nito. Piston type na siya. Yan. Napakaswabe. Mas kung swabe na yung naunang ano nito, unang mga gawa nito, mas swabe talaga to siya ngayon. Kumbaga sa ano yung hampas nung hammer, pari-pareho yung lakas. Kasi hindi mo talaga maramdaman na ano na may sumasabit sa loob. Kasi yung ano, yung may rod, ramdam mo pa yon minsan yung ano may sumasabit yung rod sa spring. Pero ito hindi na. Kasi piston type na siya, yung piston niya hanggang dito lang. Yan. Tapos ito, spring na to, spring. Yan, spring na yan dito. Kaya pag kinak mo siya, yan o. Halos hindi mo maramdaman na ano na sumasabit yung ano yung spring dito. Ito ina-adjust to. Yan. Kung gaano kalakas yung gusto mong ano tension ng spring para sa hammer. Tapos yung ano niya ina-adjust rin to. Itong sa trigger niya. Kung gusto mo na soft touch, yan. I-adjust mo to siya. Kunting galaw mo lang dito. Ano na siya, magpa-fire na siya. Yan yung mga nabago dito sa ano na to. Sa trigger na to. Yan. Yung mga ano pala yung mga nagtatanong pala sa akin. Pasensya na kayo kasi ano medyo busy nga tayo. Tsaka mahina yung ano nito, yung production namin kasi isa lang yung maker namin. Tsaka hindi naman kami upgraded talaga sa ano sa mga gamit namin panggawa nito. Kaya minsan yung mga nagme-message sa akin, hindi ko na re-replyan. Kasi parang pag ni-replyan ko, papaasa lang ako, parang gano'n yung mangyayari. Kasi matagal talaga ano to, mahirap talaga gawin to. Itong isang piraso na to, maabot to ng ano ng 1 week. 1 week yung nagagawa namin kasi siyempre kulang tayo sa ano, kulang kami sa kagamitan, hindi naman kami ganong ano hindi naman kami ganong yung anong tawag dyan, high tech. Yan, kulang kami sa gamit. At saka yung ano talaga nito, yung para sa amin lang sana yung gagawin namin. Means, kapag mayroong sobrang materialis yun ginagawa namin. Kaya ito, yan, nakakapag-kuan tayo sa ano, sa iba. Nakakabigay tayo sa iba. Kaya pasensya na talaga sa yung mga nagme-message sa akin sa ano, sa Messenger. Pag available naman to, inaano ko kagad yung sinasabihan ko naman kagad yung mga nagme-message sa akin. Nasabihan ko sila. Siguro pag nasasabihan ko sila, nakakuha na sila sa iba. Kaya hindi na rin sila nakakapag-reply. Pero kung sana, kung ano, mahingi ako sa inyo ng pasensya kasi isa lang yung tagagawa ko nito. Itong trigger na to. Minsan nagkakasabay-sabay kasi ano tawag dyan, mag-message sa akin, kailangan nila ng ganito. Hindi ko naman ma-replyan kaagad ng ano kasi minsan walang available nito kasi siyempre meron din kaming ano, binubuong mga ano namin, mga PCB. Yan yung ano, kung kuan pala, message nyo lang ako doon sa ano, sa KPP Messenger ko. Yun, alam na ninyo yun, yung mukha nun. Mukha ko na, hindi. Yung kulay ano, black and white na agila, tapos may ano, may kapepe na ano, nakalagay doon. Ito, bali itong tatlo na to, merong may-ari nito. Yan, nangungulit na nga eh, kung kailan ko daw ipapadala. Yan, tatlong piraso. Yan. At saka ano rin pala, doon sa ano, meron kami receiver, yung batang receiver namin. Nilalagyan na namin ng trigger.
Bali, itong trigger na to, ito yung unang model na, ay unang mga gawa namin. Bali, meron to siyang ano, meron na rin to siyang T6 aluminum. Yan. Tapos stainless. Stainless yung ano, yung hammer. Ito kasi binildapan lang to ng stainless dito. Yan. Stainless yan. Binild up. Pero yung isa naming trigger na ano, medyo nag-upgrade kami. Halos ganito rin yung ano, yung mechanism niya. Kaya lang stainless 'yon. Stainless siya, tsaka T6 yung housing niya. Napakaganda nun. Hindi ko na videohan kasi mayroong may-ari nung natapos 'yon. Pinalik ko na rin doon sa shop kasi bubuuin yun. Hindi ko na na-videohan. Sa isa kong kaibigan yun. Ito, napakalupit. Yan. Yung mga gusto diyang magbuo, mas advice ko sa inyo, mas maganda yung ano, yung pagbubuo ninyo. Mas magandang kuning receiver yung may ano na, may trigger. Yan. Kasi pag ano, para pag ano, pag halimbawa may trigger na, kulatan na ilalagay nyo, si-set up nyo. Kasi ito si-set up mo pa to doon sa receiver. Halimbawa bumili kayo ng Manchester na receiver, si-set up nyo pa ito doon. Yan. Yung batang receiver. Sa amin naman, pag ano, pinadala mo yung ano, yung receiver mo, yan, lilibre na namin ano, lagay ito. Sukat na sukat 'yon. Ipapadala ninyo dito yung unit, pero kung yung mga ano, yung mga nagtitipid talaga, pero mas magagastusan kasi talaga kayo pag ano, paunti-unti. Hindi naman ano, hindi ibig sabihin na magastos talaga kasi halimbawa papadala nyo yung receiver sa amin, sa shipping kayo magagastusan. Pero so ano, mas maganda, mas mainam kung ano na. Kasi marami sa akin ano, marami sa akin nagtatanong or nagme-message. Namomroblema sila kung saan sila bibili ng ano, ng barrel, ng trigger. Tapos yung airgun nila hindi maganda pagka pag tumatama kasi hindi nila alam, chino-tuning pa kasi yun. Yan. Kasi kinuwenta ko, kasi meron akong customer na ganun yung nangyari. Kinuwenta ko yung buo namin na ano na unit at saka yung binubuo niyang unit, yung pa isa-isa. Kasi sa akin din siya kumukuha ng parts nung yung ibang parts niya, sa akin rin siya kumukuha. Kinuwenta ko halos ano lang, halos ang natipid niya siguro halos mga ano 3,000 lang yung natipid niya. Kasama na doon yung ano, shipping niya, yung pagpapagawa niya ng mga ano, ng kulata, lahat ng gastos. Bali sa unit namin na buo at saka yung binubuo niya, kunenta ko nasa 3,000 lang mahigit yung ano, yung na-save niya doon sa buo namin na unit. Kung sa amin siya kukuha ng buong unit, buo na yon, na tuning na yon, hindi pa siya napagod, naka set up na siya talaga. Kasi doon sa ano naman, sa binubuo niyang unit, nung nabuo niya na, marami pa siyang tanong. Tapos marami siyang tinatanong sa akin. Marami din siyang ano, yung problema doon sa ano,
sa unit niya na binuo. Kasi yung regulator nung ano niya, nung airgun niya, doon pa lang sa regulator niya, hirap na siya i-align doon sa kulata na ano pinagawa niya. Halimbawa, pinagawa niya yung kulata, papadala namin doon sa kanya yung kulata, yung regulator niya, yung pagka-set up, hindi pa siya sintro doon sa ano, hindi siya naka-align doon sa regulator yung kulata. Yan, nagtatanong na naman siya. Tapos paano daw i-align yon? Meron akong isang kaibigan, yung kulata bagong-bago, kaya lang pag setting niya nung receiver niya at saka regulator, hindi sakto yung regulator niya, yung inlet ng hangin at saka yung gauge. Bali ang ginawa niya, nilagari niya yung bagong-bagong kulata na gawa, nilagari niya yung kulata, nasira yung forma nung kulata. Napakaganda pa naman ng pagkakayari ni Busander ng kulata. Ayan, nagtanong na naman siya. Kasi hindi rin siya nagtanong sa akin kung paano i-align yun eh. Kasi sinabihan ko naman siya na pag ikaw yung nagbuo, sir, bago mo isalpak yung unit mo doon sa kulata, tawagan mo ako or text mo ako para ma-guide kita. Nung tumawag siya, kinabit niya na. Kaya yon, yung airgun niya, may yung kulata, may pingas or may bawas yung gilid. Kasi hindi ko naman siya masisi kasi kulang din siya sa budget. Siguro gustong-gusto niya lang na paunti-unti talaga yung pagbuo niya nung PCP niya. Kasi din siya eh, kumbaga sa mas dapat hindi niya priority yung airgun, kaya lang gustong-gusto niya magka-airgun, kaya paunti-unti siya bili ng mga parts. Ayun lang ang problema doon, yung hindi niya na-tuning ng maayos kasi siyempre hindi pa naman siya ganong sanay sa PCP. At saka yung isa pa, yung pagkabit nung unit niya doon sa kulata, yon medyo hindi maganda pagkakabit. Kaya hindi rin natin siya masisi. Ganun yung kalalabasan yung pagkulang ka talaga sa budget, at saka yung kulang ka sa kaalaman rin sa PCP. Pag nagbuo ka, magagastusan ka din. Pero kung halimbawang magtiyaga ka lang rin na mag-antay kasi kami nagbubuo kami ng unit. Pag may unit kaming nabuo, yan, pinapaalam naman namin kung merong available. Yung unit naman namin na nabuo, yan, na-tuning na yan. Siguro mga 5 box ng pellet or isang rim na pellet, yung sari-saring pellet yung na-i-testing na doon bago yun papadala sa inyo. Ganon kahirap rin magbuo ng PCP, yung sa pag-tuning yung isa sa pinakamahirap. Kasi kung wala kang pump, kapag wala kang pump na electric pump, mahirap yun ipalapat yung valve sa loob ng receiver. Halimbawa baguhan ka pa, hindi mo alam kung ano gagawin. Yan yung pag-tuning talaga yung mahirap sa PCP. Tapos yung ipapatama mo pa sa 25 meters, papatama mo yung pellet sa isang butas lang. Mag-a-adjust ka ng trigger, ito yung lakas ng power, tapos o kaya output nung nung regulator mo. Backlash kabit yung gagawin mo doon. Paano kung wala kang pump? Kung ang gamit mo lang hand pump,
hindi mo talaga ma-tuning ng maayos yung ano mo, yung airgun mo. Kaya makakatipid kayo sa ano, sa paunti-unti na ano na pagbuo, makakatipid kayo. Pero yung patama nung ano nyo, ang problema daw yung patama nung airgun nyo, pera na lang kung magaling talaga kayong mag-tuning or matyaga kayong magkulikot nung nung airgun nyo. Tapos yung ano naman, yung mga hammer type na mga PCP, kuhan yun, mabilis lang mabilis lang linisan or mabilis lang ayusin. Kasi ang kadalasan lang naman doon na sumisingaw yung sa regulator niya, kung regulated yung airgun nyo, at saka yung sa valve. Yan. Sa susunod ako ng tutorial nung paglinis nung mga hammer type na airgun. Kasi hindi rin kasi ako makapag ng tutorial kasi medyo busy nga ako kasi may trabaho din ako. Hindi naman ako pwedeng mag-focus sa pag-video. Pero nakaka-focus kami sa pagdadayo ng mga palaro. Hindi, joke lang. Pag may mga dayo namang halimbawa may mga panshoot, yan, pinupunta namin. Kasi din yun. Kumbaga sa tulong din yun sa sa nagpapapanshot or nagpapakompetisyon. Kasi mas masaya pag mayroong mga kompetisyon. Kasi yung airgun natin, hindi naman yan pang hunting eh. Pang yan, pang sports. Yan yung sa grupo ko, yung Rojas Airgun Rojas City Airgun Club, yan yung grupo ko. Ang layunin talaga namin doon sports talaga yung layunin namin sa Rojas City Airgun Club. Yan yung grupo ko. Kaya kahit na kulang pa yung kakayanan namin doon sa pagpapapanshot, pinipilit namin magkaroon ng na papanshot or competition para sa susunod lahat ng kulang pa sa ma-improve pa namin. Mapag-aralan namin kung paano magpapanshot talaga yung standard talaga na standard na palaro. Kasi ang namin dito naman, ang mission namin dito sa pagpapalaro namin, magkaroon tayo ng halimbawa, mayroon tayong may mga batang gustong-gusto talaga sa airgun, gumamit ng airgun. Bali hindi hunting yung nasa isip nila, sports. Yun, makaproduce tayo ng nung magaling na na shooter. Pwede nating pagtulungan. Pwede nating pagtulungan na ma-improve pa yung yung skills niya. Tapos yun, pwede nating ilaban idayo-dayo. Mas maganda kasi pag sports talaga yung yung kalakihan ng bata. Sports yung kanyang kita niya yung airgun, ang nasa isip niya kagad sports, hindi hunting, kasi bawal talaga sa atin yung hunting dito. Meron namang dito kung merong makaisip yung yung maya na kulay brown na ibon. Dito kasi sa lugar namin na palayan dito, yung kulay brown na maya na ibon, malakas yun mamutol nung tanim ng mga palay. Kapag yung palay mo ganito na kataas yung palay mo, yun yung paborito nila yung putulin. Paano kung dapuan ka nun ng kasi nakikita ko dito siguro nasa 500 or 1,000 ganong ibon.
paglapag nila doon sa taniman, sa palayan, ang ganda nung ano, ang ganda nung palay kasi green na green. Pag pinatubigan mo na yung ano, yung palay, doon mo makikita yung putol-putol na ano, putol-putol na dahon ng palay mo. Lulutang yun sa tubig. Akala mo maganda pa yung palay mo, yun pala pag pinatubigan mo na, lulutang na yung ano, yung dahon ng palay mo, yun putol-putol na. Kaya dito, ang ginagawa nila dito, yun nga, pinapaputukan ng ano, ng libintador, o kaya laging nakaabang doon sa taniman nila yung magsasaka. Laging nakaabang kasi may daladalang lata, itataboy yung mga mayang ano, napakaraming maya. Yun yung problema din doon dito sa amin, sa palayan dito sa amin. Kaso naman pag halimbawa binaril natin yan, bawal pa rin yun kasi madi-DNR tayo kasi wala nga tayong ano wala nga tayong hunting season dito sa atin, no? Or ano. Kaya yung grupo ko, ang ano na lang, sports talaga. Mas maganda talaga yung ano, airgun sports. Napakasaya yan, dami kang makilalang tao. Yung mga kakompetensya mo sa laro, kaibigan mo pa rin. Halos magkakaibigan. Tapos maganda yung ano dito sa ano, sa Panay Island, yung mga taga Negros, yan medyo malapit lang kasi sa amin yung ano, yung Negros Island. Yan, dumadayo sila dito. Pag sila naman yung nagpapapanshot, dumadayo kami doon. Sa ano, sa Western Visayas, maganda yung samahan ng ano dito, ng airgun community. Yan, halos magkakaibigan, tutulungan. Halimbawa, pag kulang ka sa nagpapa-competition ka, kulang ka sa ano, sa mga target paper, or kulang ka doon sa tao. Minsan yung ano, yung competitor tumutulong na rin mag-assist nag-a-assist na din sila. Yun yung kagandahan dito, halos magkakaibigan kami lahat. Tapos magkakakilala. Nung time na hindi pa ako nag-i-ergan, yung nasa isip ko pa noon, yung hunting, wala akong ganong kakilalang ano, kasi dayo na ako dito. Wala akong kakilalang mga ibang tao. Nung sumalasali-sali na ako doon sa ano, sa competition, yun, marami na rin akong ano, kakilala. Yan, ito nga uli, doon na lang uli tayo mag-focus. Ito nga, yung nagmi-message sa akin, pasensya na talaga kayo. Kasi, isa lang yung gumagawa nito. At saka yung kuha namin talaga, pang ano lang namin yon, pang sa amin lang sana na mga ano yon, na mga unit. Kaso lang pa mga sobra, yan, binibigay na lang namin sa iba. Kaya minsan yung mga nagmi-message sa akin, pasensya na talaga, hindi ko kayo maano. Ibig sabihin, pag hindi ko kayo na replyan, ibig sabihin wala akong hawak na ganito, wala akong maibibigay na ano sa inyo na trigger. Yun, maraming salamat uli, hanggang dyan na lang uli. Shout out pala doon kay Sander the Batmaker, yun yung gumagawa ng kulata, ng bat. Sander the Batmaker, kay idol ninyo, yan, mga nagbubuo ng PCP, idol ninyo, JNB Woodworks, kay Pubring Mga Ngaso, yan, Pubring Mga Ngaso, pwede rin kayong gumawa dun kumuha sa kanya, magpabuo. Yan, yung mga maker naman talaga, yung mga maker natin, kay Master Uslan, sa Mindanao naman yan si Master Uslan, sa Mindanao yan siya sa Mindanao yan siya nakabase, taga Mindanao siya. Yan, Master Uslan, yan, nagbubuo yan ng
ng stock airgun yan sa kanya yan. Kay M3 yan, kay M3 yung M3 PCP yan sa kanya yan, kay M3. Kasama rin namin si si Sir Melvin doon dati sa sa papanshoot namin doon sa Mindan. Yung unit niya yung ginamit ni Mayor Mac Baldimar sa opening ng ng event. Yon, kay Ma'am Lia, yan, shout out sa iyo Ma'am Lia. Yan, kung gusto niyo naman ng mga parts and accessories kay Ma'am Lia. Yan, mga pillet yung Iloilo air gunner. Yan, kanya yan. Yan, maraming salamat uli. Ito si Kapepe. Nagpapasalamat sa inyo yung sa mga nanonood ng video ko. Maraming salamat sa inyo. Sana dalaw-dalawin ninyo yung yung YouTube channel ko kasi yung mga yung mga maker at saka yung mga nagbubuo ng ng PCP, yan binabanggit ko parati yan. Yan kagaya ni M3. Yan. Yung mga gustong mag-abil ng mga PCP. Yan kay M3. Yan kay Alog TV. Yan. Yung mga nagbubuo ng talaga yan ng PCP. Kay Belos. Yan, kung gusto nyo kay Belos, kay Master Bill. Yan, Belos Belos PCP. Yan, kay kay sino pa yan? Ustak PCP. Yan. Sa kanya, pwede yung mga doon, mga order ng PCP. Yan, kay kay GT Air Guns. Yan, GT Air Guns kay Gunter TV. Yan. Meron din siyang unit na nilalabas, GT Air Gun. So maraming salamat, hanggang doon uli. Kung gusto ninyong malaman yung at sa susunod ipa-plus ko na yung mga Facebook page ng yung mga gumagawa ng mga airgun. Yan, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Sana magustuhan niyo yung aking video. Maraming salamat sa inyo.